Kung may isang kwento ngayon na nagpapaiyak sa buong Pilipinas, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kagandahan ng puso ng mga Pilipino, ito yon, si Rene Clert Baterbonia. Ang batang atleta mula sa Talacogon, Agusan del Sur, na bago pa man siya lumisan para sa Manila, ay may isang simpleng pangarap para sa kanyang pamilya. Pero narito ang bagay na nagpapanginig sa puso, hindi na siya nakauwi para matupad ang pangarap na iyon. Pero ang Pilipinas, ang bansang minahal niya, ang bansang pinagsilbihan niya ng kanyang talento, ay natupad ang pangarap niya para sa kanya. At ang pagmamahal ng buong bansa na hindi niya inaasahan. Pero tiyak na nararamdaman ng kanyang pamilya ngayon. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Una, alalahanin natin kung sino si Rene Baterbonia. Ang kanyang buong pangalan ay Rene Clert Baterbonia, isang batang atleta mula sa Talacogon, Agusan del Sur, na lumaki sa isang simpleng pamilya, sa isang simpleng tahanan, sa isang lugar na madalas na binabaha tuwing umuulan. Siya ay isang beneficiary at monitored child ng Pantawid Pamilyayang Pilipino Program o ang 4Ps ng DSWD. Ibig sabihin, ang kanyang pamilya ay isa sa mga pinakamahirap na pamilya sa kanilang lugar. Pero ang kahirapan ay hindi naging hadlang para kay Rene. Sa halip, ito ang naging inspirasyon niya. Ito ang naging motibasyon niya para patunayan na kahit saan ka pa nanggaling, kahit gaano kahirap ang iyong simula, kaya mong maabot ang pinakamataas na antas ng tagumpay. At iyon ang eksaktong ginawa niya. Naging MVP ng Palarong Pambansa 2025. Naging scholar ng Ateneo de Manila University. Naging bahagi ng Ateneo Blue Eagles, isa sa mga pinakakilalang basketball team sa bansa. At bago pa man siya lumisan para sa Manila, sinabi niya sa kanyang coach na si Jess Linos Evangelio, "Coach, hindi ako babalik sa Davao ng 5 taon dahil gusto kong magtagumpay at maangat ang aming pamilya sa kahirapan. 5 taon para sa kanyang pamilya, para sa kanyang pangarap." Pero ang buhay ni Rene sa kanilang tahanan sa Talacogon ay nagpapakita kung gaano siya kasimple at kahimbing. Ayon sa mga video na makikita online, ang kanilang tahanan ay maliit at simple. Puno ng pagmamahal, puno ng saya, pero simple. At ang pamilya niya ay nakatira sa lugar na madalas na binabaha tuwing umuulan. Kaya naman, isa sa mga pinakamalalim na pangarap ni Rene ay ang magbigay ng bagong tahanan sa kanyang pamilya. Isang tahanan na hindi bababahin. Isang tahanan na ligtas. Isang tahanan na magbibigay ng komportabling buhay sa kanyang ina at mga kapatid. Iyon ang pangarap niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng husto. Iyon ang dahilan kung bakit siya hindi umuwi. Pero noong Hunyo 8, 2026, habang nasa training camp sa Dipaculao, Aurora, si Rene ay nalunod sa dagat. At ang pangarap na yon, ang pangarap na ibigay sa kanyang pamilya ang isang bagong tahanan, ay tila hindi na matutupad. Pero doon nagsimula ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Nang mabalitaan ng buong Pilipinas ang pagkamatay ni Rene, ang reaksyon ng bansa ay hindi lang kalungkutan. Ito ay aksyon. Ito ay pagkilos. Ito ay pagmamahal na nagpapakita sa pamamagitan ng tulong. Dahil ang mga tao, mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula sa iba't ibang antas ng lipunan, ay nagsimulang magtanong ng iisang katanungan. Paano ko matutulungan ang pamilya ni Rene? At ang sagot ng bansa ay nagpabago ng buhay ng pamilyang Baterbonia magpakailanman. Una, ang Philippine Sports Commission o PSC. Kasama ang iba pang government partner agencies, ang PSC ay nagbigay ng 250,000 piso na financial assistance sa pamilya ni Rene. Ayon sa opisyal na pahayag ng PSC, ang tulong na ito ay para suportahan ang pamilya sa kanilang pangangailangan sa gitna ng kanilang kalungkutan. Bukod doon, ang mga kaugnay na ahensya ay nangako rin na lilinawin ang trahedya at magpapatupad ng mga hakbang para sa kaligtasan ng mga atleta sa hinaharap. Pero hindi lang ang gobyerno ang kumilos, dahil ang mga pribadong individual, ang mga sikat na personalidad,
at ang mga ordinaryong Pilipino ay nagsimula ring kumilos para sa pamilya ni Rene. Ayon sa mga ulat, ang sikat na comedian at TV host na si Vice Ganda, na isang alumni ng Ateneo de Manila University, ay agad na nagpahayag ng kanyang malalim na pagmamalasakit nang marinig niya ang tungkol sa kalagayan ni Rene. Ayon sa isang kaibigan ni Vice Ganda na isa ring Ateneo alumni, ang TV host ay handa nang magbigay ng financial assistance sa pamilya para mapagaan ang kanilang paghihirap sa gitna ng kanilang kalungkutan. Kahit hindi pa nakumpirma ang eksaktong halaga, maraming netizens ang nagsabing hindi sila nagtataka dahil kilala si Vice Ganda sa kanyang tahimik na pagtulong sa mga nangangailangan nang hindi ito isinisigaw sa publiko. Pangalawa, ang sikat na content creator at influencer na si Ivana Alawi. Ayon sa mga ulat na kumalat sa social media, si Ivana Alawi ay nagbigay ng 1 milyong piso sa pamilya ni Rene. Pero narito ang isang bagay na nagpapakita ng tunay na pagkatao ni Ivana. Ang tulong na ito ay hindi videotaped. Hindi ito ginawa para sa content. Hindi ito ginawa para sa views. Ginawa niya ito ng tahimik. Ginawa niya ito ng walang fanfare. At iyon, ang pagiging mapagbigay ng walang inaasahang kapalit. Iyon ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nagpuri sa kanya. Bukod sa financial assistance, ayon din sa mga ulat, si Ivana Alawi ay nagpaplano ring i-renovate ang tahanan ng pamilya ni Rene sa Talacogon, Agusan del Sur. Ang tahanan kung saan lumaki si Rene. Ang tahanan na madalas na binabaha. Ang tahanan na simple pero puno ng pagmamahal. Kung matutupad ito, isa ito sa mga pinakamagandang paraan ng pagpaparangal sa alaala ni Rene. Pangatlo, ang kapatid ng sikat na aktres na si Sofia Andres. Ayon sa isang Facebook post ni Venyalin Raman na naging viral sa social media, ang kapatid ni Sofia Andres na si Ian Alejandre Andres ay nagbigay ng isang Toyota Hilux sa pamilya ni Rene na may malaking pulang bow sa hood bilang tanda na ito ay isang regalo. Hindi lang iyon, kasama ang sasakyan, si Ian ay nagbigay din ng financial assistance sa pamilya ni Rene. At ayon sa post ni Venyalin Raman, ang kanilang intensyon ay patuloy na hahanapin ng hustisya para kay Rene at patuloy na susuportahan ang kanyang pamilya. Hindi lang pinansyal, kundi sa lahat ng paraan. At ang mga larawan ng Toyota Hilux na may pulang bow at ng 2 tao na nagyayakap sa harap ng sasakyan ay naging isa sa mga pinaka-viral na larawan sa social media na nagpapakita ng pagmamahal ng mga Pilipino para sa pamilya ni Rene. Ika-4, ang National Housing Authority o NHA. Ito ang isa sa mga pinaka-nakakaantig na bahagi ng buong kwento. Ayon sa ulat ng Frontline Weekend, ang NHA ay nagbigay ng isang condominium unit sa Davao City sa pamilya ni Rene na nagkakahalaga ng 2.22 million. At narito ang bagay na nagpapaiyak sa lahat. Ang pagbibigay ng bagong tahanan sa pamilya ni Rene ay isa sa mga pinakamalalim na pangarap ng batang atleta bago pa man siya pumanaw. Gusto niyang bigyan ng bagong tahanan ng kanyang pamilya. Gusto niyang ilayo sila sa lugar na madalas na binabaha. Gusto niyang matiyak na komportable at ligtas ang kanyang ina at mga kapatid. At ngayon, kahit wala na siya, natupad ang pangarap na iyon. Ang kanyang ina na si Relay ay personal na pumirma ng mga dokumento para sa condominium unit sa isang seremonya na puno ng emosyon. Ang pamilyang Baterbonia na nakatira sa kanilang lumang tahanan sa Talacogon ng mahigit 20 taon na naranasan ang paulit-ulit na pagbabaha ay mayroon ng bagong tahanan. Isang tahanan na ligtas. Isang tahanan na komportable. Isang tahanan na nagpaparangal sa alaala ng kanilang mahal na si Rene. At hindi lang iyon ang tulong na natanggap ng pamilya ni Rene. Ayon sa isa sa mga ulat, ang LGU ng Cotabato ay nagbigay ng 1 milyong piso na financial assistance. Ang sikat na senador na si Robin Padilla ay nagbigay ng 100,000 pesos. Marami pang iba ang nagbigay ng tulong, mga muebles, mga gamit sa bahay, at iba pang pangangailangan ng pamilya. At sa lahat ng tulong na ito, sa lahat ng pagmamahal na ipinakita ng bansa,
May isang bagay na nananatiling malinaw. Hindi ito mababayaran ang buhay ni Rene. Hindi ito makakabalik sa kanya. Hindi ito magbabago ng katotohanang wala na siya. Pero ang lahat ng tulong na ito, ang bagong tahanan, ang sasakyan, ang milyon-milyong pisong financial assistance, ay nagpapatunay ng isang bagay na ang buhay ni Rene ay hindi nasayang. Ang kanyang buhay, ang kanyang talento, ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya ay nag-iwan ng marka sa puso ng bawat Pilipino. At ang mga Pilipinong iyon ay tumugon sa kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagtulong sa pamilyang iniwan niya. Isang batang atleta mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Isang pangarap na ibigay sa kanyang pamilya ang isang bagong tahanan. Isang buhay na natapos ng masyadong maaga. Pero ngayon, ang pangarap na iyon ay natupad na. Hindi ng kanyang sariling mga kamay, kundi ng mga kamay ng libo-libong Pilipino na nagsabing, hindi namin hahayaang mawalan ng wala ang pamilya mo, Rene. Isang bagong condominium unit sa Davao City. Isang Toyota Hilux na may pulang bao. 250,000 pesos mula sa PSC. 1 million pesos mula sa LGU ng Cotabato. 100,000 pesos mula kay Robin Padilla. 1 million pesos mula kay Ivana Alawi. At ang pagmamahal ng buong bansa na walang presyo. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Rene Baterbonia, huwag mo lang siyang alalahanin bilang isang atleta na namatay ng masyadong maaga. Alalahanin mo siya bilang isang batang nagmahal ng walang kondisyon sa kanyang pamilya na ang pangarap ay natupad, hindi ng kanyang sariling mga kamay, kundi ng mga kamay ng bawat Pilipinong nagpakita na ang pagmamahal ng bansa ay hindi natatapos sa kamatayan. Magpahinga ka ng mapayapa, Rene. Natupad na ang iyong pangarap. Nalungkot ka rin ba sa kwento ni Rene? Ano ang nararamdaman mo sa lahat ng tulong na natanggap ng kanyang pamilya? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.